So yun mga ka-agri, good morning, good afternoon, good evening, kahit anong oras yung mamasdan, matanaw, ma-view itong video natin. Pag-usapan po talaga natin tungkol po sa goat racing at banana plantation. It is a very perfect combination. Bakit nga ba talaga mga ka-agri? Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Dahil po sa nag-start tayong mag-race ng kambing at magtanim ng sagingan, ng lakatan, pagtanto po talaga natin mga kameme dyan at saka mga ka-agri dyan na ang pag-aalaga ng kambing and at the same time ang pag-aalaga na rin ng saging, kahit anong kasing variety dito po sa akin ay lakatan. It is a very perfect combination po sa pag-agrikultura. Maganda pala na habang nag-aalaga ka ng iyong kambingan at nagtatanim ka rin ng ibang forages, mayroon kang inaalagaang saging. Napaka-perfect na combination po talaga. Ano ba yung main reason? Bakit nasabi po natin yan mga ka-agri? Wag na po natin talagang papatagalin. Ito na po talaga. Masasabi po natin na perfect combination po. Kasi po, yung buhay ng ating sagingan at ang buhay na rin ng ating mga kambingan ay isang napakagandang cycle pala mga ka-agri. Wow! Kasi nga po, habang kinakain ng mga saging natin, yung dumi ng ating kambing na nagiging animal manure, kinakain na rin ng mga kambing natin itong dahon ng ating lakatan. Yun nga lang, hindi lang tayo pwedeng mag-spray dito ng chemicals. Magandang cycle kasi po, magandang forages pala itong dahon ng ating saging sa ating mga kambing. So sabi ko, walang sayang po talaga mga ka-agri. Habang nagtitipon tayo ng dumi ng kambing, nilalagay dito ginagawang manure sa puno ng ating mga saging, ginagawang fertilizer. Diyan lang yan, habang buhay yung saging, nandiyan lang yan. Yung kanyang dahon ay paborito talaga ng kambing, lalong-lalo na po itong lakatan po kasi po malambot po, kasi pati itong kanyang tawag doon parang twigs. Ito po, malambot po siya, di po gaya ng mga saba. Pero kahit po saba, gusto rin kainin ng mga kambing. Ubos po yan pag nagkumpay po tayo dito, ilang beses tayong magkumpay dito, ubos po yan mga ka-agri. Kahit nabusog na sila, tsaka ilagay mo lang dyan sa kanilang feeder, ubos nila itong dahon ng ating lakatan. Pag nag-delift po tayo, imbis na mag-delift po tayo, ilalagay dito sa ilalim, gawing pataba sa puno, wala na. Diretso na po yan sa kambing. So walang nasasayang talaga mga ka-agri. At nagiging mabilis po yung pag-decompose ng dahon ng saging kasi magiging dumi nila, diretso kaagad na naman balik sa puno. Napakagandang cycle talaga. So sabi ko, talagang mamimintain natin ito, yung ganda ng ating saging pag ganito, kasi po dito sa ating goat house pa lang, araw-araw po at least makapagtipon tayo ng kalahating sako. Araw-araw po yun. So walang sayang talaga. Sabi ko, napakagandang kombinasyon talaga. Pag nagtanim tayo ng lakatan, mayroon tayong kambing, lahat ng kanyang mga output at input po ay talagang magagamit po talaga para sa field. So nagagalak lang po tayong i-share sa inyo. Napakagandang kombinasyon po talaga. Kung mayroon po tayong mga baka, yan po, nag-aalaga tayong ibang livestock, pwede rin po itong dahon ng lakatan talaga i-kumpay sa kanila. Kasi sabi na natin sa inyo na hindi po siya matigas, malambot po siya compare sa ibang variety ng saging. Pero sabi ko na rin sa inyo, kahit anong kasing saging, gusto na rin pala talaga ng kambing. Pag summer season po, pati itong puno, ubos. Nag-try na po tayong mag-chop-chop ng puno niyan. Yung iba kasi nakikita natin nilalagyan pa ng kunting asin at saka molasses. Pero sa atin dito, na-try po natin minsan, kahit na buo pa yung puno Hinati ko lang na mga 3 dangkal yung haba, buo yung puno. Sila na mismo yung
pasimpleng ngat-ngat ng ngat-ngat hanggang maubos yung puno nitong saging. Kasi palagay ko manamis-namis po sa kanila yung katas ng saging na lakatan. So napakagandang kombinasyon po talaga yung goat racing at ang banana plantation. So yun po, baka gusto nyong mapagkunan ng experience na rin yung ating experience dito. Try nyo na rin mga ka-agri. Kasi napakagandang kombinasyon po pala talaga na habang nag-aalaga tayo ng kambing, mayroon tayong sagingan. Itong iniisip ko pa isa, in the near future, lalo na po pagdating po talaga ng summertime, na ubos yung halos lahat ng mga local forages natin dito, yung saging natin makakapagsasalba sa ating mga kambingan. Sabi ko nga kahit na hindi magbubunga ng masyadong maganda ito saging, habang may dahon siya, habang buhay siya, hindi mauubusan ng pagkain yung ating kambing. Kasi po, from leaf to trunk hanggang sa puno, kinakain pala ng kambing. Pati yung corm sa ilalim, iwan ko lang kung alam nyo, naintindihan nyo yung corm, yung talagang puno sa ilalim. Corm yung tawag doon. Nakikita ko sa iba, binabalatan pa yun, hinugasan at sinachap-chap-chap-chap. Nako, gusto na rin pala ng kambing. Lagyan mo lang ng kunting asin-asin. Very nice alternative food pala siya sa kambing during summertime. Pag wala na tayong makuhang alternative na pakain of forages sa mga kambing during summer season. Yun po yung ating nakitang mga magandang information na kung bakit pa napaka-perfect combination po ang pag-aalaga ng kambing at ang pag-aalaga ng saging sa ating bakuran. Pwede natin gawing konting plantation itong ating, kasi matatawag ng plantation kasi ito dito 200 plus, then sa ilalim ito 100 plus, doon pa sa isang ilalim maliliit pa 100 plus, at least mga more or less 400 plus po yan dito. So medyo mini plantation na yung tawag dito, kasi nga ito ay talagang puro na sagingan sa loob ng isang area. So mini plantation na. So hindi ko po magtatagal po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusunod, pakikinig at sa inyong pag-subscribe dyan, at saka sa mga silent viewers natin sa pag-view ng ating mga videos. Maraming salamat. Habang nandyan kayo, nandito pa rin po si Agritech Mix TV, na sana ay nakapagbigay ng mga konting aral, konting diskarte sa buhay para sa ating mga ka-agri dyan all over the Philippines. Hanggang sa muli, God bless us all. Maraming salamat po. So ito na rin po yung effect ng ating pag-weeding dito, na asarolo yung gamit natin. Yung iba pa nga buhay pero mamamatay rin ito pag natamaan ng tawag doon, ng signag ng araw. Yung iba pag nabalik ulit sa lupa yung puno, kasi po pumatak ng konti yung ulan dito, pwede pang mabuhay ulit. So maganda po talaga tingnan pag malinis yung ating sagingan. Talagang masarap magstay dito, na nakikita mong malinis yung plantation, at saka magaganda, malalago ang yung tanim. Happy ka na. Hindi lang po yun, pag nagbubunga na po ito, mas magiging happy ka na pag makikita mo na talaga yung fruit ng labor mo. Especially po during harvest time. Yun na po talaga pinakamasayang araw, harvest time na. At saka lalo na po pag maganda pa presyowan. Ako mga ka-agri, yun talaga yung mga inaasam natin na mga umaasa sa pag-agrikultura. So happy to share you once again ng ating area dito, na munting plantation ng ating lakatan. Papasok na po talaga ito ng 6 months. 1 week from now ay 6 months na ito. I-update ko na naman kayo, kasi po nag-update po kasi tayo monthly tungkol dito kung ano na itsura ng ating sagingan, para po masundan ng ating mga avid viewers po, na mula po sa bagong tanim, ito na po after 6 months, pag inyong nasundan itong ating video palagi, ano po ko talaga kayo, ma-encourage po talaga kayo, na kahit na napaka daming trabaho yung ginugol natin dito, makikita ninyo yung effect ng ating
pagsisipag at pagtatyaga po para maging ganito na yung puno ng ating sagingan dito mga ka-agri.